Hindi maitago ang ngiti ni Tansh dahil sa mga ipinapakitang kaswitan ng isang Sarah Garcia. Hindi niya inaasang magkakatotoo ang mga akala niya hanggang sa panaginip lamang na ang babaeng hinahangaan niya lamang noon, ngayon ay tinuturing siyang prinsesa at mahalaga. Kasalukuyan silang nasa isang fine restaurant. Dito siya dinala ni Sarah bilang kauna-unahang dinner date nilang dalawa. Gaya na inaasahan, hiningi nitong maging bahagi ng kanyang buhay. Ipinakita nito ang sinseridad sa nararamdaman para sa kanya. Hindi naman maitago ni Tansh ang kanyang nadarama sa mga oras na iyon at wala rin siyang dahilan upang hindi ito bigyan ng pagkakataon. Sa araw din na iyon, ay sinagot niya si Sarah at naging mag-opisyal na magkasintahan silang dalawa. Wala naman paglagyan ang tuwa sa loob-loob ni Sarah dahil sa pagkakataong binigay ni Tansh sa kanya. Pangako ko sa'yo na hindi ka magsisisi sa chance na binigay mo, Tansh, dahil patutunayan ko sa'yong malinis ang intensyon ko at wala akong ibang gustong gawin kundi ang pagsilbihan ka at mahalin. Thank you, Sarah, dahil dumating ka sa buhay ko. Lalo na sa pagtanggap mo sa amin ng anak ko. Hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Pagkatapos ay dinampian ito ng halik ang kanyang kamay. Sa mga oras na yon, tila nawalan sila ng pakialam sa mga taong nakapaligid sa kanila o kung anuman ang sasabihin ng mga ito. Ang pag-iibigang Tansh at Sarah ang makakapagsabing sa lahat ng tagu-taguan, sa dulo ay may matatagpuan. Hindi lahat ng bagay ay kailangang madaliin dahil may sarili itong perfect timing. Kung hindi man ito dumating sa ngayon, marahil ay may tamang panahon. Ang paghihintay ay may akibat na tagumpay. Minsan ay pag-asa, minsan naman ay bagong inspirasyon, at minsan rin ay pag-ibig. Lahat ng mga bagay sa buhay natin ay bigla na lang dumadating. Pero ang importante, handa ka at bukas ang pusong yakapin ang bagong kabanata sa iyong buhay. Isang araw, gaya ng pinangako ni Beth kay Tansh, pinaalam niya kay Cindy ang planong pagre-resign. Nagalit ito syempre, dahil para sa kanya, hindi naman ito ang solusyon sa problemang kinakaharap nila. Cindy, intindihin mo naman sana ako. Ngayon lang to. Ano ngayon lang to? Ilang linggo ka nang ganyan, Beth. Hindi na nga tayo nakakapag-usap ng matiwasay. Hindi tayo nagkikibuan, lagi naman tayo nag-aaway. Napapagod na ako. Pasensya na. Siguro tamang magpahinga na muna tayo. Anong ibig mong sabihin? Nakikipaghiwalay ka ba sa akin? Cindy, I'm sorry. Pero kailangan ko muna ng space. Gusto kong makapag-isip. Mag-isip ng ano? Kung tama bang minahal mo ako? Kung tama bang ako ang pinili mo? Dahil hindi na tayo nagkakaintindihan, gusto ko munang mag-isa, Cindy. Okay. Madali naman akong kausap eh. Pwede ka na umalis. Go! Pagtataboy nito, na agad namang ginawa ni Beth ang paglisan. Pakiramdam tuloy ni Cindy ay napaka-worthless niyang tao.
dahil ganun-ganun na lang siyang iniwan at hiniwalayan nito, naisip niyang deserve ba niyang tratuhin at saktan ng ganito? Unti-unting namuo ang puot sa kanyang dibdib. Walang kasing sakit ang nararamdaman niya sa ngayon. Naisip niya na baka hindi talaga siya minahal ni Beth. At baka pinili lang siya nito dahil sa may nangyari sa kanila. Ang tanga-tanga niya. Hindi niya man lang pinahalagahan ang kanyang sarili. Kaya gano'n na lang ang pananakit na ginawa ni Beth sa kanya. Hindi alam ni Cindy ang kanyang gagawin. Kung paano maghihilom ang sugat sa puso niya. Isa lang ang sinisiguro niya. Ang kahit kailan, hinding-hindi siya maghahabol at magmamakaawang piliin at mahalin. Sinikap ni Cindy ang mag-move on. Mahirap pero kailangan niyang labanan ang nararamdaman. May pagkakataong nais niyang tawagan si Beth upang kamustahin, pero mas pinili niyang sawayin ang sariling kagustuhan upang ipakita ritong hindi ito kawalan. Naging madalas ang paglabas niya. Hinakayat niya rin ang sariling kumilala ng iba dahil sa pag-aakalang ito ang makakatulong sa kanya. Hanggang sa nakilala niya si Luna. Minsan niya na itong nakita sa kung saan ngunit hindi niya na matandaan. Hey, are you okay? Mukhang lasing ka na. Tama na yan. Saway nito sa kanya. Ito ang pangalawang labas nila kasama ang mga barkada. Broken din itong kagaya niya. Kaya naman mas naiintindihan nila ang isa't isa. Oo, di pa kaya ako lasing. Okay lang ako. No, lasing ka na. Mabuti pa, iuuwi na kita. Saan ka ba nakatira, ha? Gusto ko pang uminom. Drawing naman to. Naging mapilit si Cindy. Pero hindi ito umubra sa lakas ni Luna. At dahil nga sa lasing na siya, ay unti-unti na rin siyang nawala ng lakas. Alam mo, kung ganyan ka palagi, mas lalo kang hindi makakapag-move on. Hindi mo lang pinapahirapan ang sarili mo, kundi pinaparusahan. Baka nga nakalimutan ka na ng ex mo tapos ikaw, nagkakaganyan ka pa. Maawa ka naman sa sarili mo. O ako sa'yo, mag-unwind na lang tayo. Pumunta tayo sa malayo. Mas masarap kayang huminga sa nature. Nasa tingin mo? Uy, saan mo ba gusto? Aniyang tinapunan ito ng tingin. Tulog na pala ito at nakanganga pa. Napangiting umiling-iling na lamang siya dahil hindi niya alam kung saan ito iuuwi.